May pag-aari pala ako ng Diyos. Hallelujah! Sabi ko sa ating kapatid, yung personal worship, very important yun. That's right. Dito, napakasarap pagpuri, marami tayo. Pero ang personal worship, important yun, mga kapatid ko. Bago ka matulog, manalangin ka, importante yun. Hallelujah! Kasi sa cellphone natin ngayon, grabe na. Nandyan na lahat, mga kapatid. May Biblia nga dyan, pero may bold dyan. That's right. Pero pag meron kang personal worship sa panahon na titioy, meron pala akong personal worship sa Diyos. Kaya matatakot kang gagawa ng kasalanan sapagkat meron kang personal relasyon sa Diyos. Yan yung sinasabi ng Panginoon, anak, pag-aari kita. Sa panahon na hahakbang ka at magkakamali ka, nakalimutan mo na pag-aari ka ng Diyos. Lagi kong sinasabi ito. Kapag naghihingalo na ang tao, Diyos ko, lagi yan. Pero pag malusog pa ang tao, mga kapatid, oh my God, wala siya ibang isipin, saan kayo magandang kainan ngayon? Kasi itong tiyan natin, sabi ng Biblia, kakumpetensya natin to. Sabi ng Biblia, huwag niyong gawing Diyos ang tiyan ninyo. Lord, hindi naman may iwasan. Lord, gutom ako, Panginoon. Meron pa namang akong kaibigan, mga kapatid. Hala, wala tayong bigas. Diyos ko, parang mamatay ka na. Isang kainan lang yan. Amen? Amen. Praise God. Tingnan mo sinasabi ng verse 2, sis. Hallelujah. Now, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasayo. Wow. Meron tayong kapatiran dito. Sabi ko, hindi pa kayo nakapunta sa Macau. Ipadala kayo ni Pastor Richard mamaya. Yung pastor mo. Dalawa sila ni kapatid natin. Tawid sila para matatakan. Samantalay natin, malapit lang kasi. Tawid sila. Pag uwi na luwa, dong. Grabe dong. Akala namin dong, mamatay na kami dong. Grabe yung super cut, sobrang bilis. Sabi niya, dong, normal ba yun dong? Bakit? Grabe, nagsuka na lahat yung mga kano dong. First time nilang naranasan. Sabi ko, hindi ko naman naranasan ng gano'n. Pero maramdaman mo talaga, sobrang bilis. Sabi ko, akala nyo lang yun. At saka nag-pray ako na hindi kayo mamamatay. Yan yung mga kapatid. Lagi ko sinasabi ito, ako nagdadrive ako ng lalabog sa Pilipinas. Kailangan kong kumita. Kasi pag hindi ako kikita, mga kapatid, ang tingin ng asawa ko, ang pangit ko. Amen? Uy, Sister Inday, malupa. You're here. Mag-meeting tayo ng mga pinsang ko. Ay, mga pakong pade lang. Yan, Sister Inday, ang auntie niyan. At uncle ang asawa ko, mag-asawa kayo, magkalapit yan mga yan. Nakakatuwa. Tago-tago. Hallelujah. So, alam nyo, kasi sabi ko sa kanila, galing sila Macau, nagpray ako hindi kayo mga matay. Kasi kung mga matay kayo, ganito ang mangyayari. Pagpunta niyo sa langit, hindi naman niyo kilala doon sila Abraham, sila Noah, mga apostoles, malungkot kayo doon. Kaya ang gagawin ninyo, mag-request kayo sa Panginoon. Lord, isunod mo naman yung mga kaibigan ko dito. Kaya sabi ko, kayo mag-ilakad kayo, kabilis yung supercut kayo, nilak lang kayo. Hindi kayo mamatay, kayo madadamay tayo eh. Pero kung mauna ako doon, alam mo na, Pastor Richard. Mag-pray ka talaga sa akin. Ay, huwag kayong tumawa dyan sa mga best friend ninyo. Hallelujah, damay-damay na to. Ang kagandahan ng mga kapatid, pag nasa Panginoon ka, secure mo ang buhay mo. Hallelujah. Kaya sabi ng Biblia, kapag nasdaan ka sa tubig, kasamahan ka ng Panginoon. Ano bang problema dyan? Minsan mag-isip ako, mag-isa mga 51 na ako eh. Lord, abutin mo ba ako ng 70? Naisip niyo ba yan? Yes. Meron tayong kapatid na sa 60, wala na, oy. Mahina na. Meron nga akong kaibigan, 56 pa lang. Nandoon kami sa Baguio. LM conference. Nakaraang buwan lang siya. Diyos ko, first time ako, marunong din ako, mga kapatid, sa first aid.
Pero kakabahan ka, Lord, huwag naman. Jesus! Hindi naman sa request niya ako, ready na ako eh. Sa amin kasi mga kapatid, tuyo lang, tinapa lang. Saan yung, wala dito yung mga kaibigan ko, nang lumabas. Dinalan ko sila ng tuyo. Praise God. Kasi sabi ko, mga kapatid, ano mangyari sa buhay? Meron naman akong Panginoon. Minsan mag-isip ako, Lord, 51 na ako, Panginoon. 9 years, magsaisinta na ako. Ano pa ipapagawa mo sa akin? Tulungan mo naman ako, Lord. Tao lang tayo eh. Yes. Mapastor ka man, mamembro ka man. Ang demonyo, mga kapatid, lagi kang gwapo at maganda. Amen. Ikaw ay, naku, Diyos ko. Alice Dixon ka sa mata ng Diablo. Ikaw, Richard Gomez ka lagi sa mata ng Diablo. Dahil walang ibang target ang kaaway, sirain ang tahanan. Pag nasira na yan, wala na. Tatawa na ang Diablo. Pero tandaan mo, sabi ng Panginoon, kahit nasa tubig ka, dahil pag-aari kita, samahan kita. Kung may problema ka, sasamahan kita. Ano pang sabi niya? At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Na kahit bumuhos man ang ulan sa kabukiran, may baha, mga kapatid, walang disgrasya na nangyayari sa iyo sapagkat ikaw ay pag-aari ng Diyos. Sa talahin mong pagkakataon, kaawit ka pa sa Panginoon, galit na galit ang kaaway sa iyo. Nandiyan ang kaaway naghintay sa labas. Paawit-awit pag chismosa. Buti na lang wala siya dito sa LGCI. Amen. Paawit-awit po mga marites. Mga mariteses. Hallelujah. Pero sige lang, lahat naman tayo may kahinaan. Siya lang, mga kapatid. At habang patuloy pang humakbang ang paa mo sa simbahan, patuloy kang babaguhin ng Diyos. Patuloy kang pagpalain ng Diyos. Hallelujah. Why? Because you are God's property. So praise the Lord. Kita nyo, yung mga property ninyo, lagi ninyong inaalagaan niya. Pahiram nga ng cellphone, oy, mahulog ha? Why? Property mo yan. Pero pag hindi mo property, sipa-sipa mo yan. Hindi naman akin yan. Kanino ba yung ano na yan? Ganun ang Diablo. Pero ang Panginoon, lagi kanyang inaalagaan. Na kahit sa ilog, ito pa mga kapatid, pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, huwag mo na masadyain. Correct. Kalukuha na yan. Halasis, may sunog doon. Tara, lumakad tayo sa apoy. Hoy! Hindi yan sinasadya. Pangako lang yan ng Panginoon. Yung mga posibleng trahedya na mangyayari sa iyo. Sabi ng Biblia, dadaan ka sa tubig, sa ilog, pagka ikaw ay lumakad sa apoy, may sunog doon. Hindi ka masusunog o magniningas man ang alam sa iyo. Amen. Pinatunayan na yan ng Panginoon ng Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi naman nila sinasadya. Ang sinadya lang nila na hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Sinadya nila yun. At sabi nila, kapag hindi mangialam ang hari, mahal na hari, ang Diyos mahal na hari, sa aming buhay, hindi pa rin kami sasamba. Ang parusa, itatapon ka sa apoy. Tatlo sila doon, at I know that you know the story, na apat na sila naglakad doon. Yan yung sinabi ng Panginoon, ako'y lagi ninyong kasama. Sa gitna ng gabi, may problema ka sa Pilipinas, remember, kasama mo ang Diyos. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Kung makapunta ka sa Israel, grabe talaga, sisiksik sa utak mo. Paano kaya sila pinagpapala ng Panginoon? Disyerto, sir eh. Disyerto ang paligid. Sa atin sa Pilipinas, napakaganda. Maghukay ka lang,
may tubig na. Amen? Amen. Yung gulay sa Pilipinas, hindi yan binibili. Lalo na yung malunggay. Ah, Diyos ko. Pahingi. Lalo na yung mga tamad, ayaw magtanim, pahingi. Kaya yung iba, sa inis, pinutol yung puno. Oh, ito na sa inyo. Ako ang banal ng Israel, tagapagligtas sa iyo. Yes, Lord. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Verse 4. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin. Wow! Amen. Praise the Lord. Nasubukan mo na bang mainlove? Alam niyo kayong dalawa. Gusto ko na matulog, sobrang pagod ako, pero kulang ang fellowship eh. Nagkwento na sila sa kanilang buhay. Anak ito ng pastor, pero nasa diskuhan. Kaya ang ginagawa naman nito, pupuntahan niya, umalis ka dyan. Ihahatid niya doon. Hindi naman sila boyfriend, girlfriend. Youth president kasi to. May sariling girlfriend to eh. Tapos nagsuot-suot na ito ng sexy-sexy. Short pan. Binutas niya tuloy. Anak ka ng pastor. Umuwi ka sa inyo. Kita niyo mga kapatid. Nagkatuluyan. Naalala ko lang sinabi ng Panginoon, kapag mahalaga sa iyong paningin, pinuprotektahan mo. May ilongga ba dito? Taas ang kamay, may ilongga. Ari na gid ang bisita. Ilongga ka rin? Wow! May ara kasabihan sa ilongga. Ginplangga ka na, gabugit-bugit ka pa. Namit mo! Kita nyo? Minahal ka na, party-arty ka pa! Yan ang Panginoon! Mahalaga ka sa aking paningin! Paano mo pinahalagahan ang Diyos, mga kapatid ko? Hindi ko alam anong problema ninyo, pero hanggang ngayon nabubuhay kayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Eh, pag napunta kayo dito sa abroad, alam na paulit-ulit na istorya, marami tayong responsibilidad doon sa Pilipinas. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil mahalaga ka, hindi po disgrasya na narito kayo ngayon. Dahil mahalaga kayo sa mata ng ating Panginoon. Kung pag-usapan natin ang mga karanasan, Diyos ko. So, mga lamin na gunay, Diyos ko. Ay, mandidiri ka sa sarili mo. Diyos. Sabi ko sa kaibigan ko, pastor na ako ngayon. Ha? Ano naman maniniwala sa iyo? Totoo yan, sir. Na pastor ka? 21 years old, nasa Bible school ako. Muntik na ako umuwi. Kasi meron kami schedule doon mag-preach. 5 minutes pa lang, wala na akong masabi. Tapos yung mga second year, grabe, sobra oras, ang galing nila. Sabi ko, nagkamali yata ako dito sa pagsukan ko. Sabi naman ng, hindi ko makalimutan yung second year, sabi niya, Brother Nanti, hindi yan ganyan. Hayaan mo lang. Kaya ngayon mga kapatid, natuto na ako, magtiis kayo.